Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Kasi itong si Bongo, mga kabunyo, iba ang kaso nito eh. Pareho ito kay Bato eh. ICC ito eh, ang kaso nito. Kaya si Bato si Bongo sa ngayon, sa mga nangyayari sa Senado, ayaw niyang pumosisyon. Ayaw niyang hindi siya maingay. Ayaw niyang makialam. Pero Duterte yan si Bongo, syempre. Syempre ang loyalty niya kay Digong. Tatay niya yan eh. Kaya lang, alam niya na may sarili siyang problema. Alam niyang may sarili siyang problema. Ang pagkakaiba lang ng stage ng kaso nila ni Bato, si Bato, diniklara na mismo talagang mayroon ng arrest warrant. Si Bato. Kinumpirma na ng ICC na may arrest warrant kasi inansil na yung arrest warrant. Kay Bongo, wala pang pasabi na may arrest warrant na siya. Kaya lang yung arrest warrant kasi, hindi naman ina-announce kaagad yan eh. Minsan, ina-announce ang arrest warrant kapag aarestuhin ka na. Mayroong ganung policy ang ICC. Naalala nyo yung kay Bato. Ang pitsa nung paglabas ng arrest warrant ni Bato ay November 6, 2025. November 6, 2020. Kaya lang, sinilyuhan. Ibig sabihin ng sinilyuhan, hindi pa i-announce sa public. Pero may nag-leak kasi, kaya nag-leak noon na may arrest warrant na si Bato dinagtago na si Bato. Yung iba ayaw maniwala. Pero nung May 11, dala-dala na ni Trillanes yung kopya. Tapos nung May 11 din, kinonfirm na ng ICC. Inansil na ng ICC. Totoo nga, mayroon talagang arrest warrant yan. Ang pitsa ng arrest warrant niyan ay November 6, 2025. So kay Bongo, posible rin yan na may arrest warrant na yan. Posible rin yan. Kasi kahit may arrest warrant na, hindi naman kailangang i-anunsyo kaagad. Pwede naman sa the moment na aarestuhin mo na, saka mo na i-unseal ang arrest warrant at ilalabas. Ganun ang nangyari kay Duterte. Nung aarestuhin na si Duterte, saka na nilabas yung arrest warrant. Ganun din yung kay Bato. Nung May 11, saka na lang nilabas nila Trillanes yung arrest warrant. Kaya itong si Bongo, posible rin ganyan yan. Kasi sigurado naman na si Bongo nakasama sa mga makakasuhan kasi binanggit na siya sa co-perpetrators eh. Si Duterte, principal talaga yan. Si Bato rin, co-perpetrator ni Duterte. Si Bongo, co-perpetrator din ni Duterte. Si Albayalde, co-perpetrator. Sino pa bang mga co-perpetrators na nabanggit? Sila Vitaliano Aguirre, si Dante Gueran, mga nabanggit yan eh, si Danao, Vicente Danao. Pero sabi nga ni dating Senador Sonny Trillanes, sa mga binanggit na yan na co-perpetrators, mukhang mauuna dyan si Bongo at si Albayalde. Yeah. Kaya, kumbaga sa part ni Bongo, ayaw niyang makialam dyan sa mga away-away na yan kasi may sarili rin siyang problema. May sarili rin siyang problema at mabigat din yung kanyang problema. ICC yan. ICC. Kaya ito mga kabunyog. Actually, may mga kaso ring plunder si Bongo. Sinampa ni Trillanes, hindi lang gumagalaw pa. Hindi pa. Napakarami na kasing kasong nakasampa sa ombudsman. Kaya ang pinaprioritize muna ng ombudsman yung mga sa flood control eh. At saka itong mga kila Marcoleta, kila Chis Escudero, kila Villanueva, ito yung inuuna ng ombudsman eh. Yung kay Bongo, tungkol kasi yan sa mga kaso ng corruption kay Duterte. Yung sa Farmally, yung sa Navy, yung nagbumili ng Navy equipments, yun, may kaso rin si Bongo doon. At saka tungkol doon sa bilyon-bilyong flood control din
na proyektong nakuha ng kanyang pamilya. So, yun yung mga kaso ni Bongo. Pero ang mas mabigat talaga doon sa kaso niya, yung plunder, ay yung ICC. Kaya lang, makikita mo na si Bongo ayaw masyadong maging aktibo diyan sa mga problema sa Senado. May hatian yung Senado, Gatchalian sa Cayetano. Makikita mo si Marcoleta, si Amy Marcos, si Padilla, sila Cayetano. O yun, mga talagang yun, die hard na pumuposisyon yun. Pagdating kay Bongo, parang naghihintay na lang muna kung anong mangyayari. Bakit? Kasi nga, siya rin may mga sarili ring problema. Bakit niya poproblemahin yung problema ni Cayetano? Samantalang siya may mga problema rin. Saka ganun ang style ni Bongo dumidistansya. Lalo pat alam niya rin naman, mukhang hindi naman na siya ang kukunin na Vice President ni Sara. Kasi mukhang si Marcoleta na. Kaya para kay Bongo, hindi naman siya na ang hindi na siya ang napapaboran sa grupo ng Duterte. Ang lakas kasi ni Bongo sa Duterte dahil kay Digong. Ang problema, nakakulong si Digong. So ang grupo ngayon na malakas sa Duterte, sila Sara, sila Baste. Ay kalaban ni Bongo sila Sara at sila Baste. Kalaban yan. Kahit pa mga supporters ni Bongo, gusto na siya ang mag-vice president kay Sara. Ang problema, si Sara ayaw naman yan kay Bongo. Kalaban niya si Bongo At pangalawa, mas gusto ng mga supporters ni Sara si Marcoleta. Kaya nga makikita nyo si Marcoleta ngayon, pumapapil ng todo di ba? Kaya yan. Kaya kumbaga si Bongo, naglalaro yan si Bongo, ayaw niyang masyadong pumosisyon sa away na yan. Kaya nung nagkaroon ng Blue Ribbon Committee hearing, ang nandun lang nakagrupo ni Cayetano, si Cayetano Alan, si Pia Cayetano, si Amy, si Marcoleta, si Robin Padilla. Si Loren Legarda dumaan din lang. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.